Paano nagsimula ang karir mo at bakit nasabi mong mali ang nagawa mo? Dahil sa skandal, wala na. Tapos ang laban. Talagang nanahimik ako. Hanggang sa na-stress ako, gumamit ako ng droga actually. Jason, okay lang na sagutin mo, okay lang hindi. Sige po. Paprangkahin kita. Bading ka ba? Bisexual ka ba? Well, bakla naman ako nung bata ko eh. Binubulbog ko ng tatay ko eh. Bakit ka bakla? Naikwento mo sa akin kanina na bago tayo mupo kanina na bahagi ng buhay mo yung na-exploit ka, nagamit ka, at wala kang magawa. Ikwento mo nga uli sa ating mga kababayan na paano ka na-exploit, paano ka na-harass, bakit napunta sa ganyan ang buhay mo? Kapit matalim talaga na para bigyan ka ng project. Makikipag-ano ka talaga. Kung mayaman ako dati, magdidemanda ako. Kumbaga walang-wala nga ako tita eh. Noong mga panahon na hinaras ako, 3 mga mayor, leader sa kulungan. Talaga. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Marami ang magtatanong, marami ang magtataka. Sino bang kausap ni Morley Alinio? Kilala ko ba siya? Eto nga ngayon, iisa-isahin natin, aalamin natin. Sino nga ba? Si Jason Lee. Jason, sino ka nga ba? Ano ang iyong pinagmulan? My real name po is Jomar Cervantes Aras, 16 kami lahat magkakapatid. High school lang yung tinapos ko. Wala akong choice dahil sobrang kahirapan namin dati. Talagang walang-wala talaga kami. At hindi ako nakapagtapos ng college talaga. Hanggang sa namasukan ako ng katulong, alam mo yun, inalipusta ako ng bakla din actually. Minulesti ako. Yes, Melissa. Nung nakita ako ng bakla na boss ko, parang hindi ko gusto yung ginagawa ko. Namulistya ka. Namulistya ko talaga. Tapos umalis na naman ako. Hanggang sa nakilala ko si Direk Benny Andaya. Gusto ko talagang mag-artista dati talaga. Sabi ng mom ko, huwag mo nang pasokin yung pag-artista kasi parang hindi ka bagay dyan. Pero alam mo yung utak ko na talagang suwail ako eh. So yun, napunta ako dito sa Maynila. Nakipagsapalaran ako. Nakilala ko si Direk Benny Andaya. 41-year-old na ako ngayon. So ang dami ko na talagang pinagdaanan sa buhay talaga. Mula nung pinasok ko yung pag-artista na medyo okay na sana. Kaso nga lang, may mga bagay tayong, alam mo yung desisyon na sobrang mali talaga. Lalo na yung tinatawag natin na kalandian. Shout out sa mga bagong artista ngayon. Ingatan nyo yung inyong mga karir. Dahil once na kayo ay nagkamali sa inyong mga desisyon, tapos na ang inyong karir. Paano nagsimula ang karir mo at bakit nasabi mong mali ang nagawa mo? So, way back 2016 po, nung nakilala ko, maiiyak ako tita eh. Kinuha ako ni Direk Benny Andaya. Alam mo, si Direk Benny Andaya okay siya. Una kong pelikula, Kasalanan, talagang pumatok talaga. Gospel trip, hanggang nag-Cherry Mobile endorser ako actually. Hindi ako makapaniwala na kukunin ako ng Cherry Mobile. Dahil sa skandal, wala na. Tapos ang laban. Talagang nanahimik ako. Hanggang sa na-stress ako, gumamit ako ng droga actually. Ngayon, drug-free na ako ngayon. So, proud na proud ako sa sarili ko sabihin ko kahit na-addict ako dati dahil sa mga hindi magandang desisyon natin sa buhay. May kasabihan tayo na ang tao talaga may pagbabago. Nung ginawa mo ang pelikulang Kasalanan, ano ang ginawa mo? Nagpa-sexy ka ba rito? Nagpakita ka ng kung ano? Hindi naman yung talagang bastos talaga. Okay. Yung pelikula lang na yung mga kita yung katawan, pero yung tukhangan portion, hindi, walang ganon. Walang ganon. At ang sumunod mong pelikula, Tagos, ang taong lalaos, luha ang aagos. yun naman ang sumunod mong pelikula. Ito ay panibagong indie film na Yes naman. po. Kasi nung pumatok yung una kong pelikula, nasundan agad. Doon sa simula ng pelikula na yung ginawa ay pinagpa-sexy ka, hindi ka ba nagdalawang isip? Hindi ako nagdalawang isip tita kasi yung manager ko may tiwala ako eh. Malalaman mo naman kapag binastos ka ng manager mo. So, nakailang pelikula ka mula nang pumasok ka in showbiz? Naka 15. Nakatandaan mo pa ba ang mga ito? Nauna mo tita, Dayuhan, Hamog sa Tanghaling Tapat. Ayun, isa pa yung pelikula na yan. Ang mga pelikula pong ginawa ng ating kaibigan ay mga pelikulang may kamunduhan. Ang mga pelikula ni Jason ay mapapanood po sa mga maliliit ngayong sinihan na kung saan ay dinadayo ito karamihan ng mga kababayan nating mahilig sa tawag ng laman. Jason, after mong gumawa ng mga sexy movie, ay nag-level up ka. At nagulat ako sa level up na ginawa mo. Ito ay may kinalaman sa mga pornografiya, pagpapakita ng katawan, ng sexual, sa paraang pakikipagtalik. Jason, isang direktang tanong. Paano mo tinanggap ang ganitong pelikula at paano nag-start ang lahat? Noong viral na ano ko, pati ang
Kinontakan nila ako actually. Nung makita ko, parang okay to, pabili ko na rin to ng bahay. Actually, nakabili ako ng house nila. Ngayon sa Bacoor, meron na kami 15 na bahay, mga paupahan. Okay na to, tanggapin ko na to. Wala akong pakialam. Sabi sa akin ng mga tao, immoral. Yung mga tao nagsasabi sa akin ng immoral dati, ngayon humihingi sa akin ng tulong actually. Hindi sa pumamayabang. Sabi nga nila, gumawa ka lang ng kabutihan sa kapwa mo talaga. Ngayon, meron akong 15 na mga bata sa aking charity, sarili kong pera. Yung kinita ko sa katawan ko, never ako maghihingi ng tulong sa ibang tao. Sponsor? Never. Kaya ko magpakain ng mga bata. Ang dami ko ng bata, milyon-milyon na ang mga nagastos ko para sa mga batang ito. Kaya ito mga batang ito talaga, swerte sa buhay ko talaga. Milyon-milyon na ang ginastos mo na ang ibig sabihin ay malaki rin ang kinikita mo sa pagpapakita ng katawan. Kumikita ako ng 500,000 po monthly sa JFF po actually. At iyon ba ang dahilan kung bakit tinuloy-tuloy mo ngayon ang paggawa ng mga pelikulang merong tinatawag natin kalaswaan? Karamihan sa ginagawa mong pelikula ay lalaki sa lalaki. Oo, tita, dahil number 1, nakakontract. Pero ngayon kasi, tita, hindi na ako nakakontract. Sabi ko, syempre ang tao naman, may pagbabago na naman ang tao, di ba? I think panahon na para magbago naman tayo. Syempre, hindi naman habang buhay, mabibenta tayo sa mundo ng ganyan. So, Lord, pag ako kahawak ng milyon, Lord, i-stop na ako talaga. Tinupad ko talaga. Yung pagpapakita mo ng iyong katawan, pakikipagniig mo sa harap ng kamera na kung saan ikaw ay binabayaran. At sabi mo nga, later on, ay nagustuhan mo na rin dahil sa laki ng ibinabayad sa'yo. Nung ginagawa mo ba ito, mga sabihin na nating pornografiya, hindi mo ba naisip na posibleng ikahiya ka ng magulang mo, ang posibleng ikahiya ka ng mga kapatid mo, ang posibleng itakwil ka ng mga kaibigan mo? Dati talaga, kinahiya ako ng pamilya ko. Hindi nila ako kinakausap. Ayaw nila sa akin talaga. Basta nakita nila nagbago na ako. Ang lahat ng tao talaga, naniniwala talaga ako, may pagbabago ang tao talaga. Kung sikat ka, later on, malakos ka talaga. Kasi syempre, sa mundo ng showbiz, walang permanente. Kasi Jason, napapanood ka, nakikita ka ng maraming kabataan kung ano man ang ginagawa mo, kasama ang babae o lalaki na nakakaniig mo. May gusto ka bang ihingi ng tawad sa mga ginawa mo? Actually, marami akong mga hindi magandang nagawa noong mga panahon, lalo na nung na-stress ako. Dahil sa pag-charity ko, kasi di ba sabi ko kay Lord na mag-charity ako, Lord. So, sabi ng magulang ko, itigil mo na yung pag-charity mo. Kasi unang-una, syempre hindi ka na pabata ng pabata. Patanda ka na ng patanda, mag-ipon ka din. Kaya sabi ko, sige, tapusin ko na lang itong year na to para sa aking charity program. Kasi may mga bata akong mga sinusuportan, binibigyan ng mga sapatos. Everyday, nagpapakain ako sa mga bata. Yung mga batang walang-wala talaga. Kasi promise ko yun kay Lord eh. Sabi ko, pag ako Lord, pinapanalo mo sa kaso Lord kasi dinakulong ako tita eh. Nanalo ako. Ba't ka nga pala nakulong? 2018, nag-start akong gumamit. Nakulong ako dahil sa drugs. Nahulihan ka. Hindi ako nalihan talaga. Sinumbong ako ng mga friends ko. Tapos nakulong ka. Nakulong ako. 6 months lang. Nagkataon na pandemic. Shout out sa best friend ko no, na classmate ko actually. Lawyer na siya ngayon. Siya yung nagpalaya sa akin. Yung classmate ko na yun talaga. Naawa talaga sa akin. Kung ang magiging lawyer mo, libre lang. Walang makumbinayan. Pero syempre, bumawi naman ako sa kanya. Jason, okay lang na sagutin mo, okay lang hindi. Sige po. Paprangkahin kita. Pwede po. Sige po, prangkahin po. Sige po. Alter ka ba? Bading ka ba? Bisexual ka ba? Bakla ako actually, pero lalaki pa rin ako. Actually, tita, karamihan sa mga alter, bisexual talaga sila. Yung alter kasi, sila yung mga tao hindi nagpapakita ng mukha. Pero nagpapakita sila ng ano nila. Ako kasi hindi ako matatawag na alter. Kasi face reveal ako eh. Proud parang ganun. Para sa kapakanan po ng ating mga listeners, nagtataka kayo, nag-iisip kayo, sino si Jason? Bakit andito ngayon sa ating vlog? Simple lang po. Nais ko po sanang ihatid sa inyo ang kwento naman po ng mga aktor, mga aktres sa likod ng camera habang gumagawa sila ng mga porno. At kabilang po sa paggawa ng porno po, si Jason. Jason, kapag gumagawa ka ba ng porno, for example, lalaki sa lalaki, anong motivation, anong preparation ang ginagawa mo? Meron tayong tinatawag na top or bottom. Kapag sa kasi, bottom ako talaga. Matik na bottom ako kasi doon ako nakilala actually. Pero alam mo, sa totoo lang dito, hanggang ngayon, hindi ako nahihiya. As long as binago ng paggagawa ng buhay ko na hindi na ako yung mahirap. Proud na proud. Wala akong pakialam sa inyo. Unang-una, hindi kayo ang nagpapakain sa akin. Proud ka dahil sa kabila ng pagpapakita mo ng iyong katawan. Sa kabila ng paggamit mo ng medyo kalaswaan. Kumita ka. Suportahan mo ang iyong mga magulang at kapatid. Ano-ano pa ang naipundar mo sa kinikita mo noong mga panahong ikaw ay gumagawa ng mga
feel? Sabi ko nga sa inyo po, meron akong charity program. 5 years na ang charity program ko. Kasi 2011 ako nag-umpisa eh. Kahit na ganito ang buhay ko, tita, as long as gumawa ka pa rin ng kabutihan, lalapitan ka pa rin ng swerte. May naikuwento ka sa akin kanina na nakapagpatayo ka ng bahay, 16. Yes, mga paupahan kami sa Bacoor, Cavite po. Rights lang yun, pinapatayo namin ng bahay. Tapos yun, pinaparintahan namin. So, iyon ang business mo Yes, ngayon? yun ang plus yun. May nabili akong condo unit dito sa Houston. Yun yung investment ko ngayon. So, ibig sabihin, ang perang kinikita mo, kahit pa sinasabi natin, hindi galing sa maganda dahil ito ay pagpapakita ng kalaswaan, ay ginagamit mo sa kabutihan. Yes, tita. Dinadala mo sa maayos na paraan. Yes, tama kayo, tita. Isang direktang tanong, may ipon ka na ba para sa darating na panahon kung sakaling sa pagtanda mo ay hindi ka na makakagawa ng mga sexy movies, mga foreign movies? For now po, meron na tayong naipon na hindi naman kalakihan pero kaya nang suportahan yung sarili ko. Hanggang ngayon, meron akong YouTube channel. So talagang pa rin, kumikita pa rin tayo kahit na medyo patanda na tayo ng patanda. Teka, tanong ko lang sa'yo, saan ka mas nag-i-enjoy sa paggawa ng pelikula? Ang kapartner mo ba ay babae o partner mo lalaki? Pinakamarami, lalaki sa lalaki. Ayoko sa babae, tita. Bakit? Hindi ako so, ibig sabihin, bakla talaga ako. Alam niyo, pagkausap ko yung mga close ko na, mga kilala ko na, nababakla ako actually. Pero pag hindi ko kilala, yun, lalaki ako talaga. Pero pag mga ganito, sasabihin na natin, di ba, bakla ako. Pero hindi yung bakla na, baklang bakla talaga. Lalaki tingnan, pero ang gusto, chick boy. Pwede sa chicks, pwede sa boy. Bilang isang gay, ano ang type mo sa isang lalaki? Ayun, yung mga... Ba't ka nakatingin kay Mike? Hindi, gusto ko hindi po, gusto ko mga straight dita. Ayun, mga hinahanap kong lalaki. Tsaka yung ayoko na mga lalaki unang mag-PM sa akin. Gusto ko ako mag-PM sa kanya. Hindi kasi naghahanap ako ngayon din ng para ka-partner ko actually. Hindi ba mahirap sa kalagayan mo na ang itsura mo lalaking-lalaki tapos lalaki din ang hanap mo? Yun nga ang in ngayon, tita. Yun ang uso ngayon actually. Actually, pag mga baklang-bakla hindi mabenta saan. At di mo gusto. Lalo na pag baklang-bakla, ay ayoko talaga. Never ako papatol sa Hanggat magbayad ako ng lalaki, one time, tita talaga, sobrang gwapo talaga ng lalaki talaga. Di ito na. Binayaran ko sa ng 10,000. 10,000? Di ito na, tita. Nag-video kami, tita. Pinilabas ko na sa Twitter. Siyempre, alam mo na, magbo-boom yun. Hala, tita, dinimanda ako, tita. Hindi ko alam kung anong trip ng lalaki o talagang na-scam ako actually. Alam mo kasi, sa mundo ng kumbaga may mga bawal din. Lalong-lalo na yung mga pumapatol sa mga batang underage. Kumbaga hindi approve ng ibang model na ipakita mo yung mga buka nila. Pwede kang ipakulong. Paano nangyari yun? Kinausap mo ba siya na ito ilalabas natin? Sinausap ko siya eh. Sabi ko, magbibideo tayo. Lalabas sa porn site? Oo, lalaban sa porn site. Ang akala niya kasi tatakman yung mukha niya. Alam mo ba? Lahat ng kikitain ko ngayong buwan na to talaga. Binigay ko talaga sa kanya. Wala kang choice kaysa makulong ka. So nakikita pa yung picture ng mukha na yun, yung nangyayari na yun? Kita talaga. Ipakita ko sa iyo. I-send mo sa akin. Ito na nga ang 16-year-old pa yung bagets. Uy, bawal yan. Kaya nga kita, kung merong do and don't. So talagang nakipag-deal talaga ako kasi makulong pa ako. Ang hirap makulong, tita. Alam mo ba, nung nakulong ako, tita, 3 mga mayor, leader sa kulungan. Talaga. Aray ko. Pero nung malaman ng mayor di mayores, sinave niya ako. Tinave ka niya pero naging jowa ka niya. Naging kami na. Tapos ngayon, pinapadalhan ko siya ng pera doon. Kasi mayor di mayores siya eh. Kaya ang pig ko doon, mayora di mayores. Mahirap ba ang isang buhay ng katulad mong okay lang ang sex? Kahit kanino pwedeng makipag-sex. Hindi naman ako ganun, yung kanino-kanino ako. Hindi ako ganun, tita. Pag gusto ko yung isang tao, makipag-anuhan ako. Pag hindi ko gusto yung pinapagawa sa akin, ayoko talaga. Nilalayasan ko. Pero pag dumating sa punto na alukan ka ng medyo higher price talaga, laban ako. Magkano ba ang presyo mo kapag ka ganun? Minsan 20. Pwede nang ilabas sa Yun, pwede na yun. 20,000. Pero sa kasi bibigyan ka ng kontrata actually. Halimbawa, 1 year. So lalabas ka sa site namin, meron kang $10,000. Sabi niya, okay yung subscription. Daming nanonood. Oo. 3 years ako actually. Dali yung pinakita ko sa kanya, di ba? So, Ano yun. ba yung pinakita mo kanina? Baka isipin ng mga taong bayan kung ano yung pinakita. Linawin natin yan. Yung subscription. Linawin natin yan. Naikwento mo sa akin kanina na bago tayo mupo kanina na bahagi ng buhay mo yung na-exploit ka, nagamit ka, at wala kang magawa. Ikwento mo nga uli sa ating mga kababayan na paano ka na-exploit, paano ka na-harass, bakit napunta sa ganyan ang buhay mo. Yung sobrang kahirapan. Sa lahat ng mga magtuturo pa, ako yung walang-wala talaga. Kumbaga, meron silang maayos na handler eh. Ako kasi yung handler ko, mas malandi pa sa akin. Mas makati pa sa'yo. Mas makati pa sa akin. Kaya, tamaan ako dyan. Saan ka natamaan ng Yung mga hinaras, pero ako kasi wala ko harassment? Oo, yeah, harassment yung, sige, pasikatin ka na, bigyan ka na yung pelikula, pero anuhin mo muna ako. nangyari sa'yo yan? Oo naman, tita, Diyos ko. Wala akong magawa, tita, talaga, kundi anuhin ko siya talaga.
trabahuin ko yung manager ko. Sa mundo ng showbiz talaga, alam mo, magiging ipokrito ako kung hindi ako magsasabi ng totoo. Jason, naisip mo ba na since nang mangyari sa'yo na naharas ka, since nang mangyari sa'yo nagamit ng katawan mo, hindi kaya nag-trigger iyon para maging bading ka at pasukin mo yung ganitong klase ng kalakaran? Well, bakla naman ako nung bata ko eh. Binubulbog ko ng tatay ko eh. Bakit ka bakla? Paborito ako ng tatay ko. Hindi naman sa bakla. Alam mo yung pamen nga, pamen. Yun ang tawag sa mga ano ngayon. Basta ano lang talaga, magsikap ka lang, baguhin yung sarili mo na hindi ka habang buhay na burikat ka. Magsikap ka lang. Ini-enjoy mo yung section. Dati, ini-enjoy ko. Pero ngayon, hindi na. Kasi yung buhay ko ngayon na nasa bahay na lang ako, kumikita ako ng 10,000 pataas kasi live streamer ako eh, sa mga sugal. Jason, kasi pinalawig na ng ating batas ng Senado ang usaping sexual harassment. Ito ay nag-ugat partikular na kay Sandro Mula matapos na magkaroon ng kaso siya sa dalawang sinasabing contract worker ng GMA. Anong masasabi mo? Pinalawig na ang naturang issue ng sexual harassment nang ikaw ay magkaroon ng karanasan sa sexual harassment at napanood mo tong issue na ipinaglalaban ni Sandro ngayon. Jason, ano ang pananaw mo? Ano nararamdaman mo? Kung mayaman ako dati, magdidemanda ako. Kumbaga walang-wala nga ako, tita eh. Noong mga panahon na hinaras ako. Kasi hindi naman kalakihan yung mga talim di ba, yung paggawa ka ng pero hindi kalakihan at saka kapit matalim talaga na para bigyan ka ng project. Makikipag-ano ka talaga. Napilitan ka. Napilitan lang ako talaga. Pero kung ngayon, babastusin ako, lalaban ako. May gusto ka bang ipagpasalamat kay Senator Robin Padilla, kay Senator Jinggoy Estrada, at sa iba pang mga senator na lumalaban against dito sa mga sexual harassment? Shout out po kay Senador Bong Revilla, kay Senador Jinggoy Estrada, at Senator Robin Padilla sa inyong panukala na ngayon ay mapoprotektahan na ang aming mga karapatan. Ilang mga tao walang pera, yung mga walang kakayahan, alam mo yung magreklamo. Dahil siyempre yung ireklamo namin mayaman, sino ba naman kami, mga baguang artista pa, wala kaming pera para magreklamo, hindi namin kaya magbayad ng attorney. Yan, maraming salamat. Sana i-upgrade nyo pa yung inyong panukala. Ikaw ba bilang isang artista, gusto mo bang bumalik sa showbiz at gumawa ng isang matinong pelikula? Kung bibigyan ako ng pagkakataon, tita, for now, oo naman, payag ano pa rin ako. Pero sa ngayon kasi okay na ako, tita eh. Happy na ako ngayon actually. Hindi ko na kailangang magpagamit. Sige, lahat na mapagawa nito, gagawin ko na lang para sumikat ako. Hindi na yun kailangan actually. Siyempre, new generation na tayo ngayon. Isa na akong vlogger. Okay na, happy na ako ngayon. So wala nang plano, hindi mo na gustong mag-artista kahit ang pelikulang gagawin mo ay isang commercial, ay isang matinong pelikula. So wala ka ng balak pag magbalik showbiz. Pag may mga mag-aalok sa akin, tanggapin ko talaga. Pero sana wag lang nilang yung, ay, dating ano yan eh. Kasi syempre, masaktan ka pa rin talaga sa totoo lang. Kahit ngayon, nasasabi ba, mag-live ako, di ba? Di ba ikaw yung ano, di ba, masaktan ka pa rin. Pero wala eh, deadma ka na lang talaga. Kasi pag pinatulan mo, yung isang bagay na nangyari na, ma-stress ka na naman, baka mag-droga na naman ako. Ibig sabihin, nagdroga ka dahil na disappointed ka sa mga nangyari sa'yo. Na-stress ako na alam mo yung wala ka ng income sa mundo na ngayon, kung hindi mo lang alam. So, ngayon, malalaman nyo talaga, no, karamihan sa mga gumagawa ng mga ngayon, nakaganon yan sila. Ikaw alam ko, maraming magagalit sa akin ha, mga alter ha. Pero yan talaga ang mga nangyayari ngayon. Ibig mong sabihin, bago kuna ng eksena at gumiling ang camera, gumagamit mo na ng droga? Oh yes po. Sabi ko nga sa inyo, di ba, nakulong na ako dahil sa paggamit ng droga, di ba? So, inaamin ko naman yun eh, pero kayo, drug free na ako eh. Jason, anong droga ginagamit niyo? Ecstasy po ang ano ko. Mayroon kasing mga ori ng drugs, di ba? Ecstasy, yun yung pupunta ka sa isang bar. Maayos ka pa rin tingnan, pero alam mo yung hyper, ano kayo, sumasayaw ka. Talagang ano, kahit isang buong araw kayong magtsuktsakan, laban. Oo, laban. Jason, aminin mo sa akin o hindi, and sorry din uli sa itatanong ko. Sa dami ng nakasama mo na, nakaniig mo na, most of the time, ay hindi mo naman ganun kakilala. What if, kung isang araw nga, ay nalaman mong may AIDS ka na? Paano paghahandaan ang ganitong uri ng sakit o kinabukasan? Kita, actually, mga katanungan mo na yan, napakagandang tanong para sa akin actually. Sabi ko nga sa inyo, 41-year-old na ako ngayon at nanatiling malusog ako ngayon dahil unang-una, kapag ano ako, talagang safe o na lang, safe sex lang. Kumbaga, lagi kang magkukondom talaga. Wag na wag mo kalimutang gumamit ng kondom. Yun talaga ang pinaka-effective. So pag gumagawa ka ng nakakondom ka? Nakakondom ako. Hindi ako papayag kahit na
tapos wala gamit na kondom, hindi ako papayag. Tabla ka sa akin. Sa mga sexy actress sa showbiz, sino ang gusto mong makadu sa kama? Si Aramina, crush ko yun actually. Gusto mo siya? Oo, gusto ko siya talaga. Kung si Aramina sa babae, sa lalaki, sino ang gusto mong maka one night stand? Ano ba yan? Si Piolo, tita. Bakit si Piolo? Nakita na kami ni Piolo actually. Masarap pa rin siya. Tingnan ko talaga si Piolo. Ang gwapo niya pa rin. Uy, may chichismis ako. Si Jason, may nakatsuktsak artista. Kilala niyo ba kung sino? Nalaman niya, PM sa akin. Ano sabi niya sa'yo? Sabi niya sa akin, idemanda kita. Sabi ko, sige, idemanda mo ko. Noong mga time na pinatake mo ako ng drugs. Yung artista na to? Oo, nagaganon siya actually. Kaya hindi natuloy yun eh. Sige, pareho tayong makulong. Ako, may pera ako. Ewan ko lang kung may pera ka ba. Pero ngayon kasi nasa US siya ngayon eh. Eto siya, oh. Uy, tita! Hindi, eto na. Ako naman talaga itong vlog na to, tita. Controversial kasi to. Last na lang. Jason, sa pagkatao mo ngayon, may gusto ka pa bang baguhin? May gusto kang ayusin? Meron pa actually. Siyempre, kapag sa social media, sa mundo ng kabaklaan, marami mga sa akin na, di ba, pornstar yan? Gusto ko namang maiba naman yung mga pananaw nila sa akin. Ay, ito, tumutulong to sa mga batang ito. Yung aking charity program, hindi ko talaga iniwanan talaga. Isa yan. Bilang isang gay, nangangarap ka ba magkaroon ng sariling pamilya, asawa at mga anak? Nangangarap ako, tita, pero hindi binigay kasi namatay yung bata actually. Nangangarap ako, sino ba naman yung gusto magkaroon ng ano, di ba, para pag tumanda tayo, meron tayong mag-alaga sa atin, alam mo yun. Para sa akin na lang siguro, may mga bata nga akong inalagaan ngayon, 3 mga bata, parang inampun ko na din, parang ganun. So, happy na rin ako. Sa laki ng kinikita mo, buti hindi ka naging mayabang, hindi ka nagbaldas. Never. Kasi matanda na nga ako, tita eh. Pero ngayon, 41-year-old na ako, ang dami ko ng experience sa buhay. Unang-una, kung meron ka, manahimik ka na lang, tumulong ka na lang. Kasi sa sandaling magyayabang ka, tapos bumagsak ka, tatawanan ka ng mga kaibigan mo. Kaya ako tahimik lang. Biro mo mula sa isang probinsya, mula sa Leyte, wala ka pera-pera ngayon. Wala talaga. Meron Wala. na, no? Talaga, Congratulations. tita. Maraming salamat. Ang dami po natin napag-usapan, ang dami po natin napagkwentuhan. Ang dami pa ng kwento sa likod ng paggawa ng mga foreign film o foreign movie. At ito nga si Jason Lee, isa sa mga kilala, isa sa mga may pangalan sa paggawa ng mga pelikulang may konting kalaswaan. Thank you so much po sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mabubuhay ka kahit saan mang panig ng mundo. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.